Ika-85 kabanata. Nang makita ni Raizen si Scarlet, ay dali-dali niya itong pinuntahan. Pagpunta niya sa harapan nito, ay kaagad niya itong pinagmasdan at hindi man lang ito nasindak sa kanya. Tingnan ko ngayon ang lakas ng isang hero ng Tree City. Bulalas ni Raizen sa sarili at pinahinto niya ang oras gamit ang kanyang ability. Isa si Scarlet sa mga hero sa mundo na may batang edad. Dahil sa impluwensya ng ama nito at kasama na rin ang taglay na galing sa pakikipaglaban, ay napunta kaagad ito sa posisyon niya ngayon, ang maging isa sa bayaning tagapangalaga ng kanilang syudad. Huminto nga ang paligid nang dahil sa abilidad ni Raizen, at kahit nga isang babae ang kanyang kaharap, ay hindi siya nag-alinlangan na ito ay bigyan ng isang suntok sa mukha. Naramdaman ni Raizen ang tigas ng mukha ng babaeng iyon, at sa pagbagsak nito sa lupa ay naging isa itong malaking troso. Dito na nga muling bumalik sa normal ang paligid, at nang sandaling iyon ay isang malakas at matigas na hampas ang tumama sa likod ni Raizen na nagpabagsak agad sa binata. Sinusubukan mo ba ako? Estudyante ng Puriv, Raizen Radion, Ability, Chronokinesis. Mabilis sa sambit ni Scarlet habang ang kanyang kaliwang brasong naging kahoy ay unti-unting bumalik sa normal. Iginalaw-galaw pa nga ng dalaga ang mga daliri nito at pinagmasdan ang lalaking umatake sa kanya. Kilala mo pa pala ako, Nara Scarlet, ang anak ng Tree City hero na si Ruth Scarlet. Napabangon na nga si Raizen at bahagyang iginalaw-galaw ang kanyang likod para malaman kung may pinsala ba siyang natamo mula sa ginawa ni Nara sa kanya. Isa ka sa Puriv 8 nitong nakaraang taon ay ikaw ang nasa number 2 position. Dagdag pa ng dalaga na nagpangisi kay Raizen na muli itong hinarapan. Parang masyado yatang marami kang nalalaman sa akin, Miss Scarlet. Palagi ka bang narito sa Puriv City? Nag-iispiya ba ikaw para sa syudad ninyo? Seryosong tanong ni Raizen sa dalaga. Noon pa man kasi ay kompetisyon na talaga sa 8 syudad ang kung sino ang pinakamalakas na lugar. Ang pangalawa nga sa itinuturing na mahinang syudad ay ang Tree City, ang syudad sa kagubatan. Sa pagkakaalam ni Raizen ay ayaw ng Tree City na maungusan sila ng Puriv City sa bilang at lakas ng mga heroes na mayroon ng mga ito. Kaya nga, palaging may mga taga-kabilang syudad ang makikitang pag-alagala sa syudad na ito. Hindi para mamasyal, kundi upang malaman ang mga nangyayari rito o kung sino ba ang mga bagong bayani at ano ang kanilang mga ability. May pagkakataon pa nga kinukuha nila ito para sa kanilang syudad magtrabaho. Sa kabilang banda, kung sa bilang at lakas ng mga heroes ang pagbabasehan sa dalawang syudad, hamak na mas malaki pa rin ang lamang ng Tree City. Isang makahulugang tingin nga ang ibinigay ni Nara kay Raizen. Pagkatapos nito ay tumingin na siya sa kanyang likuran, sa binatang kalbo at may kakisigan ng katawan. Dahil nga ito ang unang beses na pasukin niya ng palihim ang Puriv City, ay naisipan niyang dumaan muna sa lugar na paborito niya sa mundo, ang kagubatan. Ang kagubatan ay ang kanyang tahanan. Tahanan niya at ng kanyang amang si Ruth. Naparito lamang ako para malaman kung paano ninyo natalo ang mga demons, o kung tunay ba talagang mga demons ang inyong nakalaban. Winika ng dalaga at naglakad na siya na kalmadong-kalmado pa rin kahit nawala siya sa kanyang teritoryo. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Raizen at kalmado ring nagsalita sa likuran ni Nara. Kinakabahan ba kayo kasi baka maungusan namin kayo? Tanong ni Raizen na biglang nagpaseryoso sa mukha ng dalaga. Ang hangin nga ay biglang umihip ng oras na iyon. Huwag mo akong patawanin. Sa syudad na ito ay tanging si Sir Kuro lang ang kinikilala kong malakas na hero. Wala nang iba pa. Mariing sagot naman ni Nara at ngumisi pa nga ito kay Beast na nakatingin sa kanya ng oras na iyon. Si Beast ay ramdam na malakas ang dalagang biglang dumating sa kagubatang ito. Nakita nga nito kung paano nito nalusutan ng abilidad ni Raizen, kaya bahagya siyang napakuyom ng kamao. Gusto niya itong hamunin. Gusto niyang subukan ang kanyang lakas laban dito,
Pero mas pinili niyang hindi at kahit ayaw niyang magsalita ay kusang bumuka ang kanyang mga labi. Malakas ka babaeng kahoy, pero hindi batayan ng lakas para manguna sa mundong ito. Isang pag-ihip din ng hangin ang biglang kumawala nang matapos si Beast sa kanyang sinasabi. Si Ryzen nga ay bahagyang nagulat sa narinig niyang iyon. Parang hindi ito ang nakilala niyang Beast na walang pakialam sa paligid. Hindi mahina ang mga taga-Purif. Nagkataon lang na mas malakas ang kapangyarihang ipinagkaloob sa inyo, pero sabi pa ni Beast at nagkatinginan sila ni Nara. Walang kumukurap sa dalawa na sinabayan pa ng pag-ihip ng hangin sa kagubatan. Pero ano? Nakangising tanong ni Nara at biglang kumawala ang pulang aura nito. Tila ipinapakita niya sa dalawa kung sino ang kanilang kinakausap. Malinis at maayos na umiikot ang aura nito sa kanyang katawan. Ang kanyang mga bisig ay bahagyaring umumbok dahil dito. Ipinapakita mo sa amin na malakas ka dahil sa red aura. Kagaya ito ng mga ginagawa ng mga malalakas para sindakin ang mga mas mahina para sa kanila. Sabi ni Ryzen sa sarili habang nakatingin sa dalaga. Isang paggiling ang ginawa ni Ryzen dahil nagkamali ang dalaga sa kanyang pinagpakitaan ng lakas na mayroon ito. Hindi mo kilala si Beast, Nara Scarlet. Pinagmasdan ni Beast ang aura ni Nara na kasalukuyang nakatingin sa mga mata niya habang nakangisi na tila nagmamalaki. Kagaya ng palaging nangyayari, aatras ang mas mahina sa mas malakas sa kanya. Winika naman ni Nara sa kanyang isipan habang nakatingin kay Beast. Nagsimula na nga maglakad si Beast at sa paglampas niya sa dalaga ay siya namang pagkawala ng isang hindi kalakasang hangin. Si Nara ay nabigla nang may mga salita siyang narinig mula sa binatang basta na lamang siya nilampasan. Mas malakas ang aura mo, pero hindi iyan sapat para sindakin ako. Nagpatuloy sa paglalakad si Beast dahil mag-iensayo pa siya. Isa pa, gusto niyang mapag-aralan kung paano magpalabas ng aura sa kanyang kagustuhan at ayaw niyang lumalabas na lamang ito ng biglaan. Naiwan tuloy si Nara na nagdidilim ang paningin. Inaakala kasi niyang masisindak ang isang taga-Purif sa kanyang lakas, pero iba ang nangyari sa kanyang inaasahan. Masaya akong makakita ng isang hero mula sa ibang syudad, pero ngayong nasa gitna tayo ng isang malaking krisis dahil sa pagkatuklas sa mga demons, parang mas kailangan mo yatang pumunta sa iyong syudad upang bantayan at protektahan ito. Seryosong winika ni Ryzen sa dalaga. Kasabay nito ay ang pagdilim ng paligid dahil sa pagtaklob ng isang makapal na ulap sa araw ng oras na iyon. Pagkatapos noon ay nagpaalam na rin si Ryzen dito para puntahan si Beast. Sinabi rin niya sa dalaga na malaya itong mamasyal sa syudad hanggang kailan ito gustuhin. Pero bago pa man makaalis ito ay nagsalita pa si Nara. Kung ganoon, sabihin mo sa akin kung paano ninyo natalo ang mga demons. Mahina ba sila? Ito lang naman ang gustong malaman ni Nara sa pagpunta niya rito. Wala siyang oras para maglakwatsa at kung tunay talaga ang mga demons ay kailangan na nga niyang makabalik sa Tree City sa lalong madaling panahon. Hindi mahina ang mga demons. At kung paano namin sila natalo? Dahil kami mga taga-Purif ay hindi na matatakot na humarap sa mga mas malakas sa amin. Dahil hindi sa lakas nakabase ang kapangyarihan. Ito ay sa kagustuhan naming matalo ang kalaban. Tinalo namin ang mga demons dahil sa kagustuhan naming protektahan ang syudad. Hindi direktang sagot ni Ryzen na kinaseryoso naman ni Nara. Hindi ito ang sagot na gusto niyang makuha. Pero parang may nais ipahiwatig si Ryzen sa mga winika nito at nakuha naman niya ito. Dito nga ay napakuyom siya ng kamao nang maalala ang lalaking basta na lang sila iniwanan kanina. Hindi ito nasindak sa lakas ko. Malakas ba ang isang ito? Tanong niya sa kanyang sarili na tila nagka-interes sa kalbong lalaki kanina. Siya si Beast, ang pinakamalakas na estudyante ng Purif City. Nakangiti pang winika ni Ryzen at dito ay bahagyang napangisi si Nara nang marinig ang pagpapakilala ng binatang ito. Pinakamalakas. Mas malakas pa ba sa iyo o kay Helio Manchester? Ito na nga ang huling sinabi ni Nara at bigla na lang itong bumagsak sa anyo ng isang matabang troso. Bigla na lang itong umalis at hindi na nga naramdaman ni Ryzen ang presensya nito sa kagubatang kinalulugaran niya. Mas malakas pa.
Bulong pa sa hangin ng binata at pagkatapos ay nakangiti itong naglakad para habulin si Beast. Naabutan nga ni Ryzen si Beast at nang makalapit siya rito ay nabigla siya nang magsalita ang binata. Hindi kasi niya ito inaasahan. Maraming salamat sa pagtulong mo kay Speed. Ganoon din sa lahat. Winika ni Beast habang nakatingin sa malayo. Nasa alaala niya ang itinuro ng kanyang kaibigan na kailangan niyang magpasalamat sa mga taong tinulungan siya at tumulong din sa iba. Maliit man ito o malaki. Parang nawalan tuloy ng masasabi si Ryzen ng oras na iyon pero pinilit pa rin niyang umimik dito. Nakikiramay ako Beast, pero hindi mo ba gustong makita si Speed sa paglilibing dito? Ililibing siya sa Hero Cemetery. Isa siyang bayani ng Purip City. Mahinang winika ni Ryzen at nakita niya ang pagseryoso ng binatang kasabay sa paglalakad. Baka mas malungkot ako kapag nakita ko pa si Speed. Dadalawin ko na lang siya kapag okay na ako. Sagot naman ni Beast at si Ryzen ay napapatingin na lang dito dahil sumasagot na ito. Iba ito sa naobserbahan niya noon dito. Tinapik na lang ni Ryzen ang balikat ni Beast sabay sabing, "Nandito pa kaming mga kaibigan mo Beast." Nang marinig ni Beast iyon ay bahagyang nagdilim ang paningin nito. Naalala niya ang sinabi sa kanya noon ni Speed na darating ang araw na magkakaroon siya ng iba pang mga kaibigan bukod dito. Mga kaibigan, wika niya sa sarili at bigla na lamang lumabas sa isip niya ang mga nakasama niya sa Hell Dormitory. Hindi niya itinuturing na kaibigan ng mga ito pero Ryzen, wika ni Beast na bahagya pang nautal sa pagbigkas sa pangalan ng kanyang kasama. Kahit nakahapon pa lang niya ito nakilala ay natandaan naman niya ang pangalan nito at alam niya ring isa itong demon. Gusto kong turuan mo ako. Turuan mo ako kung paano palabasin ang aura ko. Turuan mo ako kung paano makontrol ang ability ko. Seryosong sinabi ni Beast. Sa isip niya ay hindi niya alam na isa siyang demon dahil nawala siya sa kanyang sarili nang maging ganito ito. Gusto kong mas maging malakas sa lalong mas madaling panahon. Ryzen. Gusto ni Beast na maging handa sa muling paglabas ng mga demons. Gusto niyang mas maging kapaki-pakinabang para sa sunod niyang makikipaglaban ay hindi na siya mabugbog sa simula. Gusto niyang maging malakas. Bakit mo gustong maging malakas, Beast? Habang pinapakinggan ni Ryzen ang mga sinasabi ni Beast habang naglalakad sila ay naisipan niyang itanong ito rito. Lahat ng pagsasanay ni Beast nang siya ay wala pang kapangyarihan ay bumalik sa kanyang isip. Bumalik din sa alaala niya sandali ang mga araw na kasama niya si Speed na palaging maingay at masaya. Ganoon nga rin ang sandali niya sa paaralan ng Purip na kasama ang mga first years. Pusa na lang ngang pumasok sa isip niya ang mga iyon, pati na rin ang kanilang pakikipaglaban sa mga demons. Lahat ng mga naroon ay lumalaban, hindi para maging malakas o mapatunayang sila ay malakas. Nakikipaglaban sila dahil may gusto silang protektahan. Ang syudad, ang mga taga rito, ang mga kaibigan nila, ang kanilang pamilya. Gusto nilang maging malakas para protektahan ang mahalaga sa kanila. Bakit nga ba gustong maging malakas ni Beast? Ito'y hindi na para patunayan sa ibang kaya niyang manguna. Ang hangin sa gubat ay muli na namang umihip at kakaibang imahe ang makikita kay Beast habang sila ay naglalakad. 5 salita lang ang isinagot niya na naging dahilan upang si Ryzen ay mapahinto at mapangiti nang hindi inaasahan. Kumuyom ang kamao ni Ryzen at pagkatapos ay isang suhestyon ang sinabi nito kung gusto talagang maging mas malakas ni Beast. Gusto rin kasi niyang makontrol nito ang demon power na nasa loob nito at isang tao ang bigla niyang naisip na mas mabuting magsanay rito. Beast, bakit kaya hindi ka sumama sa akin sa Dead Zone? Winika ni Ryzen at si Beast ay napahinto rin at napatingin dito nang marinig iyon. Gusto kong ipakilala ka sa pinuno ng mga demon hunters. Siya ay ang aking amang si Lucifer. Siya ang gusto kong hingian mo ng tulong kung gusto mo talagang mas matuto at mas maging malakas. Wika ni Ryzen na biglang nagpagalak kay Beast. Naalala nga ni Beast na may mga demons na hindi masama at isa na nga rito si Ryzen. Kung dadalhin siya nito sa Dead Zone sa ama nito ay tiyak na makakakilala pa siya ng ibang malalakas na individual.
Isa ito sa simula ng kanyang pagbabago. Balak niyang lumabas ng kagubatan para mag-ikot sa kung saan-saan at makakilala ng iba pang individual, at mukhang sa madilim na bahagi ng mundo ang una niyang mapupuntahan na naging dahilan para magalaksiya. Pumunta tayo sa ama mo, Ryzen. Wika ni Beast na may kaunting ngiti sa labi nito. Para itong isang musmos ang ngiti nito na ikinagulat na naman ni Ryzen. Ika-86 na kabanata. Nakauwi na si Freya sa kanilang bahay na matatagpuan sa isang pamayanan sa Purif na malapit sa Lavars Volcano. Kasama niya na umuwi ang kanyang kuya na si Hilyo. Tahimik tuloy siya at walang imik habang sila ay nasa biyahe. Hindi naman nila nakasama ang kanilang ama dahil ito ay marami pang kailangang gawin dahil sa mga nangyari. Freya, magiging masaya ang pagtigil natin sa bahay. Kailangan kong magsanay para mas lalong lumakas at magagamit kita. Nangingiting wika ni Hilyo sa dalaga habang ang kamay nito ay nasa asul na buhok nito. Nanginginig na nga lang ang labi ng dalaga habang magkatabi sila ng kanyang kapatid. Ang lakas din ng kabog ng kanyang dibdib na para bang ayaw niyang umuwi dahil dito. Kailangan kong mas lumakas. Hindi ako papayag na maulit ang nangyari sa akin sa labang iyon. Seryoso pang winika ni Hilyo sa sarili habang nakatingin sa kawalan habang hinihimas-himas ang buhok ng kanyang kapatid sa loob ng kotseng kanilang sinasakyan. Sa sunod nating paghaharap mga demons, ipapatikim ko sa inyo ang tindi ng kapangyarihan ko. Dagdag pa nito na nagpapitlag sa kapatid na si Freya dahil napahawak siya sa braso ng dalaga at napahigpit iyon. Ramdam ni Freya ang gigil ni Hilyo at napapikit na lamang siya dahil doon. Nasaktan siya at hindi siya makapagreklamo kahit gustuhin niya. Nanatili siyang mahina dahil sa kanyang kapatid, at kung hindi niya ito malalampasan ay mananatiling ito ang kanyang kahinaan kahit na ang tingin sa kanya ng marami ay isang napakalakas na babaeng taglay ang blue flame ng kanyang ama. Gusto ko ring maging malakas, sabi ni Freya sa sarili. Subalit dahil makakasama muli niya ang kanyang kuya sa kanilang bahay ay baka mahirapan siyang magsanay dahil dito. Ang lahat nga ng mga first years ng Purif School ay nakauwi na sa kanilang bahay, at lahat ng mga ito ay isang bagay ang nasa isip matapos ang nangyari sa paaralan. Magpapalakas sila sa lalong madaling panahon upang sa muling pagsalakay ng mga demons ay magawa na nilang tapatan ang kapangyarihan ng mga ito. Maging ang Demons Organization ay napagdesisyonan ding magsanay at magmatsyag sa syudad. Dahil sa pagsiwalat na totoo ang mga hindi nila pinaniwalaan dati. Bukod nga sa pagpapalakas, ay nagbabaka sakali rin silang makakakita pa sila ng mga demons na kagaya ni Ryzen, Beast at Speed. Hindi ba natin pupuntahan si Beast? Tanong ni Master kay Thorn. Kasalukuyang nasa itaas ng isang hindi kataasang gusali ang apat at nagmamasid sa himpapawid kung may hindi ba maipaliwanag na pagdilim ang mangyayari. Gusto ko siyang puntahan, pero kailangan niyang mapag-isa dahil alam kong iyon ang kanyang kagustuhan. Wika ni Thorn habang pinupunasan ng lente ng kanyang salamin sa mata gamit ang isang puting panyo. Naalala pa nga niya ang pag-iyak ni Beast. Hindi niya akalaing makikita niyang ganoon ito. Akala niya ay wala talaga itong emosyon, pero hindi pala. Dumalo pa nga silang apat sa libing ng mga namatay sa labang iyon at walang Beast ang nagpakita roon. Hindi nila inisip na walang pakialam ang binata sa kanyang kaibigan. Bagkus, ramdam nilang hindi kakayanin nito ang makitang wala na talaga si Speed. Pamilya ba ni Speed ang kumuha sa kanyang bangkay, Thorn? Bigla namang tanong ni Crad na kasalukuyang kumakain ng tinapay na pasimple niyang ninakaw mula sa bag na dala ni Master. Dito nga ay naalala ni Thorn ang dalawang lalaking nagsakay sa kabaong ni Speed sa isang magarang sasakyan. Nakuha pa nga niyang itanong kung sino ang mga iyon sa isang guro na naroon na si Shin. Sila raw ang nagbabantay kay Speed sa labas at may ipinakita pa nga sa aking mga dokumento ang isang lalaking nagngangalang Panther. Sagot naman ni Sir Shin na napatingin na nga lang sa lalaking nakausap niya. May katandaan na rin ang itsura nito at may 3 pilat na pahaba ito sa kaliwang pisngi nito.
Para pa ngang may kung anong pakiramdam ang hindi niya maipaliwanag nang malapit siya rito. Mukha namang mababait ang mga kumuha kay Speed at isa pa, may ipinakitang legal na papel ang mga ito mula sa Fury Registrations. May pirma at may tatak ito na mahirap kopyahin ng kahit sino, kahit pa ang mga malalakas na individual na may kakayahang gumaya ng mga bagay. Dahilan nga ito upang ipagkaloob ng Purif School ang mga labi nito sa mga ito. Siguro, hindi ko masabi Krad. Mahinang sagot ni Thorn at dito ay biglang umihip ang hindi kalakasang hangin patungo sa kanilang apat. Isang araw pa nga ang lumipas matapos ang nangyaring pagsalakay ng mga demons sa Purif School. Sa isang private jet na kasalukuyang lumilipad palayo mula sa syudad ng Purif ay may isang pagngisi ang sumilay mula sa labi ng isa sa mga nakasakay rito. Pinagmasdan niya ang buong lugar habang ang kanilang sinasakyan ay dahan-dahang umaangat sa himpapawid. Dito nga ay napatingin ang lalaking ito sa kabaong na nasa loob ng kanyang sinasakyan. Naglakad siya palapit dito at pasimpleng pinagmasdan sa nakabukas ng takip nito ang binatang dati niyang binantayan. Natutuwa akong lumaki ka ng maayos sa kabila ng realidad sa mundong ito. Nagising na rin ang demon blood na dumadaloy sa iyo dahil sa anak ni Lucifer. Dapat ko rin kayong paghiwalayin pansamantala ng kapatid mo para mas lalo kayong lumakas. Naalala nga niya ang binatang si Beast at natuwa siyang naging dahilan ng pagkamatay ni Speed upang magkaroon ito ng emosyon. Alam niyang ang emosyon ng binata ang magtuturo rito kung paano maging malakas palalo sa hinaharap. Speed, isang ngiti mula sa demon na ito ang sumilay. Dito nga ay biglang nagliwanag ang katawan ng lalaking nakasuot ng itim na tuxedo na may pulang kurbada. Isang black aura ang lumabas mula sa katawan nito at pagkatapos ay biglang kumawala ang isang mahinang puwersa mula rito. Sa siyam kong buhay ay 5 na ang aking nagamit. Napangisi muli ang lalaki na kasalukuyang nagliliwanag ang pulang mga mata. Makikita nga rin ang 2 sungay nito na umuusok ng itim. Hindi ka pa dapat mamatay Speed dahil may dapat pa kayong gawin sa mundong ito. Dito nga ay itinapat ni Panther ang isa niyang palad sa noo ng binata at dito ay isang pagpintig ang kumawala. Kasunod nito ay ang paglalaho ng black aura ng lalaki. Nanghina ito at nawala ng balanse. Pagkatapos nga noon ay ang maagap na pagsalo sa kanya ng mga kasama niya sa loob ng jet. General, ayos lang ba kayo? Tanong ng isa sa mga kasama nito. Napangisi na nga lang si Panther nang marinig iyon. Ayos lang ako Groger, maraming salamat. Sambit ni Panther na napaupo kaagad sa kanyang pwesto at mabilis na uminom ng alak mula sa isang bote na naroon. General, saan tayo pupunta? Malakas sa tanong ng piloto ng kanilang sinasakyan. Isa rin itong demon. Sa Lost City tayo, Colt. Sambit ni Panther na muling lumaklak ng alak. Ugali na nilang maglibot sa 8 syudad at sa pagkakataong ito ay sa kabilang dulo ng mundo sila tutungo sa pinakamaliit na syudad. Ang syudad na mas mahaba ang dilim kaysa liwanag. Isang mayamang individual si Panther na may mga pag-aari sa lahat ng syudad. Ngunit sa kabila ng kayamanan niya ay hindi niya ito ipinapaalam sa iba dahil mas gusto niya maging isang simpleng manlalakbay sa mundong ito. Wala ring nakakaalam na siya ay ang nagmamay-ari ng ilang gusali sa mga syudad dito. Kaya nga, naging normal ang kanyang pang-araw-araw na buhay. 14 na taon ang nakakalipas nang maganap ang dilubyong iyon. Bago pa man mahati ang mundo, ay isang misyon na ang ibinigay sa kanya ng prinsesang Seriona. Panther, ang kamatayan ko at ng kabiyak ko ay nakaguhit na. Kaya upang mangyari ang propesiya, paghihiwalayin ko ang kambal. Ibibigay ko sa iyo ang isa kong anak at gusto kong dalhin mo siya sa malayo at ligtas na lugar. Sinabi sa kanya ng anak ng Demon Lord. Panther, ipangako mo sa akin at ng mga makakasama mo na magiging mabuti kayong demons. Kagad nga nagsiyukuan ang mga demons na nasa harapan ng prinsesa. Isa itong lihim na pagkikita at ang mga demons na mapagkakatiwalaan lang ni Panther ang narito. Opo, mahal na prinsesa. Sabi ng mga ito
At ibinigay rin nga ni Riona ang sanggol na kanyang hawak kay Panther. Masakit ito para sa kanya bilang ina. Pero kung ang pagsasakripisyong ito ang magdadala sa katapusan ng kasamaan ng kanyang ama sa hinaharap, malugod niyang dadamhin ang sakit na ito para sa propesiya. Gabayan mo siya sa kanyang pagkabata at sa oras na magising ang kanyang demon ability, turuan mo siya kung paano ito gamitin sa mabuti. Seryoso pang sinabi ng prinsesa sa general na si Panther, ang general ng mga demon na hindi pumapabor sa kasamaan ng Demon Lord. Inilagay rin ni Riona ang presensya ng mga anak niya sa katawan ni Panther. Ito'y upang madali itong mahanap ng kanyang general. Isa pa, kung sakaling mabuhay rin ang isa pa sa mga anak niyang nasa poder nila ni Xavier, ay may tsansa pa rin na matagpuan ito ng general. Malaya kang gawin ng kahit ano sa kanya. Nasa sa iyo kung paano mo mabibigyan ng turo sa buhay ang batang iyan. Basta sa oras na malagay siya sa panganib, gusto kong protektahan mo siya. Dito na tumulo ang luha ng prinsesa habang pinagmamasdan ang pag-iyak ng sanggol na nasa bisig ni Panther. Masusunod po, ipinapangako ko po, gagabayan po namin ang anak ninyo upang matupad ang nasa propesiya. Seryosong sinabi ni Panther na nakaramdam ng isang kabog sa dibdib. Isa itong malaking tungkulin para sa kanya dahil buo ang tiwala sa kanya ng prinsesa. Upang matupad ang propesiya at upang hindi matuloy ang masasamang balak ng Demon Lord sa hinaharap, itataya niya ang buhay niya para sa kaligtasan ng sanggol na kanyang buhat-buhat. Nang araw na mapadpad si Panther sa kagubatan sa Purif, ay nagulat na lang siya nang makaramdam ng isang pamilyar na presensyang nagmumula roon. Katulad ito ng batang kasama niya, ng anak ng prinsesa ng mga demons. Kung ganoon, buhay ang kakambal mo. Sabi nito sa sarili nang nasa anyo ito ng isang pusa. Dito nga ay pinasok niya ang kagubatan at nakita niya ang isang batang sakay-sakay sa likod ng isang mabangis na hayop. Isang hindi maipaliwanag na saya ang kanyang naramdaman ng sandaling iyon. Pagkatapos noon, ay pinagtagpo na nga niya ang magkapatid at hinayaan niya ang tadhana na kusang maging malapit ang dalawa. Nasubaybayan niya ang paglaki ng dalawa at ang pagsasamahan nito. Kaya nga mas naging masaya siya ng palihim. Nagsisimula na rin siyang magpayaman at sa kanyang pagyaman ay nagsimula na siyang tumulong sa mga mahihirap na mamamayan ng mundo. Subalit sa kabila ng malawakan niyang pagtulong ay hindi pa rin siya nagpapakilala sa mga natulungan niya at ng mga demons na kasama niya. Nasaksihan din nga niya ang nangyari sa Purif School at kasama siya sa loob ng parallel world na ginawa ni Sargus. Pinanood niya ang mga nangyari nang walang ginagawang kahit na ano. Hinayaan niyang labanan ng kambal ang masasamang demons. Kampante at kalmado kasi siya dahil kung sakali mang may mamamatay sa mga ito ay handa siyang buhayin ng mga ito gamit ang natitira niyang mga buhay. Sa pagkagising nga ng natutulog na kapangyarihan ng dalawa ay dito niya napagdesisyonang kumilos na. Si Speed ay gusto niyang turuan. Isa pa, nakita rin niya ang pag-uusap ni Beast at ni Ryzen sa kagubatan at nalaman niyang dadalhin ito ng anak ni Lucifer sa Dead Zone. Kahit na alam ni Panther na mapanganib iyon dahil baka matukoy ang mga ito ng Demon Lord, ay muli nga niyang iniasa sa kapalaran ng mangyayari. Hinayaan niya si Beast dahil sa nangyari rito. Kusa na kasi itong kumilos para sa sarili, para mas maging malakas. Ang kamatayan ni Speed na nag-udyok dito na lumakas, hindi para manguna sa iba, kundi para protektahan ng iba at hindi nga niya maiwasang mapangiti sa pagbabagong iyon. Dahil gusto kong maging hero. Malinaw rin niyang nasa isip ni Panther ang sagot na iyon ni Beast. Kagaya ni Speed, gusto na ring maging isang hero ng kapatid nito. Kaya naman, hinayaan niya ito na pangalagaan ni Lucifer. Alam din naman niyang makakaisip ng paraan ang pinuno ng Demon Hunters sa pagdating ng isang sorpresang panauhin sa kanilang kuta. Kailangang maging malakas ang dalawa sa lalong madaling panahon. Ang pagkamatay at pagkatalo naman ni Sargus ay nabatid niyang nakarating na sa Demon Lord. Nalaman nga rin niya ang impormasyon na ang 7 natitirang mga oni nito ay nagkaroon ng isang biglaang pagpupulong kasama ito. Magsisimula na silang kumilos. Maghahanda lang sila ng 1 linggo at lalabas na sila sa Dead Zone
para simulan ang pagsakop sa maliwanag na bahagi ng mundo. Natapos na rin ng araw na iyon ang pagpupulong ng mga bayani sa Heroes Assembly at ang pinakabuod ng kanilang pagpupulong ay ang pagsasama-sama ng lahat ng mga heroes ng mundo. Kukuha rin sila ng mga malalakas na individual, mapa-estudyante man o hindi, para idagdag sa kanilang bilang. 3 araw mula ngayon, papasukin nila ang Dead Zone at sasalakayin nila ang mga demon sa nababalot ng kadilimang mundo ng mga ito nang walang takot at walang pag-aalinlangan.